actually, hindi ako magaling mag-Tagalog. Kasi nga sa amin, talagang kami mga Igorot daw, medyo nahirapan kami mag-Tagalog. Pero matigas yung Tagalog namin. And I believe tonight na yung Spirit, the Holy Spirit will teach us, amen. He's our teacher tonight. So, actually, it's my joy and eagerness na i-share ko itong word of His grace. Amen? Kasi I believe na this word of His grace, ito po yung mag-build up sa atin. I-build up na ang ating mga faith, i-build up ang ating mga relationship sa mga family. Amen? Kasi, sabi ni Paul sa yung sinabi ko kanina, sa Acts 20, verse 32 na, so now, brethren, sabi niya, I command you to God in the word of His grace, which is able to build you up and give you an inheritance among those who are sanctified. And I believe that all of us here are sanctified by the blood of Jesus Christ. Amen? Thank you, Lord. So, halala parang first time na ako dito sa mag-share. And let's pray. Heavenly Father, we thank you for tonight, Lord God. Nandito po kami, Lord God, to worship your name, to glorify your name, and Lord God, to study your word, Lord God. But Lord Jesus, I'm just your mouthpiece. And Lord God, use me, Lord God, to preach your word, Lord God. It's not about me, but so about you, Father. Hallelujah. So I believe, Lord God, tonight, Lord God, that you open, Lord God, our spiritual understanding. You give us the knowledge and wisdom, Lord God, to understand your word, Lord Jesus. So that, Lord God, we will know what to do, Lord God, in times of troubles, Lord God, in times, Lord God, of difficulties in our life, Father. And we believe, Lord God, in our hearts, Lord Jesus, that we are your sons and daughters, Lord God, because you accepted us because of what the Lord Jesus done on the cross. That, Lord God, na hindi po kami mawawala, Lord God, sa tamang daan. Ngunit, Lord God, malalaman po namin, Lord God, yung plano mo, Lord God, sa aming buhay. So ito po ang dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus na ang iyong anak. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. So, thank you, Lord. And may prepare ako na kunting line up na yung topic natin, sabi dito na the word of His grace. Na matatakal natin dito na ano ba ang grace at ano ang hindi grace. Amen? So, yung text ko natin, matatagpuan nyo sa Acts 20, verse 32. Yung po pinaka-text ko natin, mga kapatid. So, grace is one of the significant words in the Bible. Na ito po ay the most important na ginagamit din ng mga disciples. Di ba? Sina Paul, sina Peter, ginagamit nila na grace and peace be with you all. Na hindi talaga nagsiseparate yung grace at yung peace. Amen? And ang Christian life ay sabi dito na the Christian life is grace plus nothing. Jesus did it all for us at the cross. Amen? Kasi yung cross is to change everything. Na sinabi doon na He give us the ability for our inability. That we will disdain to reign in this life. Meaning, we will reign to sin. Na ang ibig sabihin na hindi po tayo, kung we accept Jesus Christ as our Lord and Savior, hindi po yung parang yung grace ko ang magbibigay sa atin ng license to sin. But grace will give us the ability to sin, to know to sin. Na we will overcome sin. Amen? Hallelujah. Sabi ko dito na you reign over sin and death, sickness and disease, lack and poverty, and over all the work of the devil. And actually, this is the grace which we stand. Sabi ni Paul dito na this is the grace which we stand. Amen? Are you still there? So, ito po. So, what is the grace of God, mga kapatid? Diba? The grace of God is the God imparting to us undeserved and unearned. Undeserved, hindi po dapat nating hindi po tayo
tanggapin yung grace ni Lord. At unearned ay hindi po natin pinaghirapan. Amen? Kasi ang grace po ay binigay ko to ng talagang freely given to us. Amen? So ang grace ay makukuha lamang ito sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen? Hallelujah. So, punta po tayo sa Hebrews chapter 9, verse 11 to 15. Kung nandun na kayo, pakibasa po mga kapatid. Hebrews 9. 11. Hebrews chapter 9, verse 11 to 15. Verse 11-15. Ngunit dumating na si Kristo, ang dakilang saserdote ng bagong tipan. Siya'y naglilingkod doon sa sambahang lalong dakila at walang katulad. Hindi ginawa ng tao. Alalaong bagay wala sa sanlibutan ito. Verse 12. Minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan at iyon sapat na. Hindi dugo ng mga kambing at bisirong baka ang kanyang dalang handog, kundi ang sariling dugo sa ikapagpatawad ng kasalanan natin. Ang dugo ng mga kambing at mga toro at ang abo ng dumalagang baka ay inililisik sa mga taong itinuturing na marumi, sa ganyan sila'y naging malinis ayon sa kautusan. Verse 14, ngunit higit na dihamak ang magagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang Espiritu, ay inilagay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang lumilinis sa ating puso't isip upang talikuran natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Last verse. Si Kristo ang tagapamagitan ng bagong tipan, sapagkat sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, itinatawad ang paglabag ng mga tao noong sila'y nasa ilalim pa ng unang tipan. Dahil dito, kakamtan ng mga tinawag ng Diyos ang walang hanggang pagpapala na kanyang ipinangako. Amen. So, Jesus is the perfect sacrifice, the Lamb of God who took away sin. Nasabi dito na He is the new covenant. That's why, iba yung after the cross at before the cross. Diba nung nandito pa si Jesus Christ, 2,000 years ago, sabi niya dito na, I did not come here, hindi ko ako pumunta dito para sirain, para i-destroy ko yung law, but I come here to fulfill the law. Amen? So, Jesus, siya po ang nag-fulfill sa lahat ng sa law. Kasi, yung law kasi, mga brothers and sisters in Christ, kung example lang sa 10 Commandments, kung nagawa mo yung 9 na 10 Commandments, pero hindi mo nagawa yung isa, you are, hindi mo, palpak lahat yun. Kasi ang law kasi talagang perfect siya, holy siya. Amen. So, walang makagawang tao dito, walang maka-perfect. But we thank God that we have the covenant through Jesus Christ. Amen. Nasabi dito na hindi na yung dati, kasi ang kasi dati kung example ako, kung nagkasala ako yung makasalanan, magpano nga ako ng 2 tao dito. Institution. Sample, brother, tapos brother, sige. So, si brother Ingrid po, siya si Heavenly Father. Kala ko, ano? Si Heavenly Father. Hindi siya pala yung pare, yung banta yun. Siya yung the high priest. So, si Brother Raul naman, siya yung, yung offering ko, yung sheep. O, yung tuba. So, kasi nagkasala nga ako kasi nung yung sinauna, yung Old Testament, kung nagkasala ko, dapat kukuha ko ng matabang tupa, walang good, talagang perfect siya, no blemish. Di ba? So, simple tignan mo kung walang kapintasan. So, pwede na to. So, ipunta ko sa pare. So, medyo lulod ka bro. So, si
Brother April ko naman, siyempre, siya yung priest, siyempre, i-examine niya kung talagang, kaya yung sacrifice. Pasado sa ano? Wala kapitasan. Okay? Pasado sa bipod? Ano? Okay. So, siyempre ako makasalanan, siyempre, siya yung high priest, alangan naman ako ang igupan, di ba? I-check, siyempre yung offering ko. Yung offering. So, siya ang pan. So, ang gagawin niya, kung chinik niya na walang kapintasan, ang gagawin yung pare, may kwan siya, may kutsilyo siya. Tapos, i-kwan mo lang,